The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Boss Dada. At ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Kaya tayo po yung mapapanood ng live sa ating mga partner cable channels and syempre sa ating mga social media accounts at YouTube channels. Ayun. Magandang gabi sa ating mga kababayan nanonood ngayon sa lahat ng panig ng mundo. Siyempre, Banateros worldwide at siyempre lahat ng mga taga-subaybay ng SMNI. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta sa unang-una sa aming mga channels at mga pages. At siyempre, number one, SMNI. SMNI lang tayo makakuha o makakarinig ng pantay na pagbabalita, patas na pagbabalita. Pati na rin natin yung mga brad natin dyan sa Mandaluyong Royal Eagles Club. Yan. Royal Skyline Eagles Club. Magandang gabi mga kuya. Mabuhay kayo. At syempre, ayan, Jay Guevara, kamusta naman? Ito, magaling na at sinashoutout ko ang mga hindi pa tayo nagsisimula mag-topic, may mga basher na tayo. Shoutout sa inyo lahat. Sabi nga nila, Jay Guevara, pagka wala kang basher, hindi kayo effective. Ayo. Yan. Kaya napakaganda may diba may kasabihan na kaya sila nang bubas kasi nasasaktan sila sa mga sinasabi natin. Totoo yan. Totoo yan. At dahil dyan, siyempre, alam naman natin na masakit pa ang kanilang kalooban dyan sa nangyari sa Senado. Hindi natin napag-usapan na bitin yung pinag-usapan natin tungkol dyan ng mga nakaraan. Kaya ngayon natin pag-uusapan muli yung nangyari dyan. Ano bang take ninyo doon sa malulupit na mga revelasyon daw at pag-ako ni PRRD? Dami daw niyang inako eh. Tuwan-tuwa sila eh. Actually, mga kababayan, katulad ng dati na nating sinabi, no, na kitang-kita naman natin kung paano sila kinain ni PRRD. So, ibig sabihin, si PRRD ang nag-control nung hearing, di ba? So, hindi po umubra yung mga script nila. At dito, napatunayan natin, mga kapatid, na marami talaga ang sumusuporta pa rin at gusto yung pamamahala ni PRRD. Nakita naman natin na buhay ang social media na naman at naglabasan na naman yung mga nagawa ni PRRD, yung mga kalokohan ni PRRD. Biglang nag-audit yung mga tao eh. Actually, ang pinag-debatihan ngayon is ano ba yung mga gusto mong nangyari nung panahon ni PRD? Ayan. Kasi talaga ito, inimbita nila si PRD dyan sa Senado. Akala talaga ng mga karamihan, kaya nilang babuyin si PRD. Pero dito mo talaga makikita na yung just by yung mere presence ni PRD, iba talaga yung aura, iba yung dating, iba yung charisma. Sabi nga, rockstar eh. Nagkabaliktad, Master Judea eh. Kasi parang sabi nga nung ibang mga analyst, hinayjack ni PRRD yung Senado. Imbis na si PRRD yung tanungin, siya pa yung parang nagtanong sa mga senador. Di ba? At dugtungan ko lang din, kasi si PRRD, ito yung tao na alam mo na talagang matalino. Alam niya yung sinasabi niya. Although minsan may inuulit siyang mga pagkakataon, pero yan ang palatandaan ng isang taong nag-iisip. Kung hindi naman kagandahan o mapapahama ka sa sasabihin mo, ulitin mo na lang yung dati mong sinabi na hindi ka mapapahamak. At eto si PRRD, ito ang patunay na
ng isang isang magaling na leader. Kasi si PRRD, katulad ng sinabi natin, si PRRD galing sa mahirap, naging mayor, naging congressman, hanggang sa maging presidente. Kumbaga, Piskal. Yun yan, ang piskal. pinaka-importante, Piskal. Kumbaga, itong mga experience ni PRRD na ito ang nagdala sa kanyang pagiging presidente, at ito rin ang nagustuhan ng mga tao sa kanya dahil parang halos lahat sa politika alam niya kung anong gagawin, kung anong mangyayari. Napipredict nga niya kung anong mangyayari nung eleksyon, di ba? Nako, may bagahe yan. Mahina yan. Tingnan mo. Akala kasi talaga nila, yung pangbabastos nila kay PRD, katulad nun, sinabi ni Risa Ontiveros na ayoko sa bastos, ayoko sa walang modo. Nakita mo naman yung sagot ni PRD doon, di ba? Ay, pasensya ka na, bastos talaga ako, tsaka walang modo. Kaya nga siguro ako naging presidente eh. Doon pa lang talagang sampal na sampal na sa mukha niya. Lalo na nung sinabihan siya na, hindi mo kasi naranasan na mag-lead ng isang bayan. At hindi ka naging piskal, hindi ka naging mayor, hindi ka naging presidente, kaya wala kang alam. Naranasan naman Naranasan. Ano? Si Anli Virus, si Risa, naranasan niyang humawak ng buong NPA. Ay, sorry. Ay, sabi nun. Di umano. Di umano. Pero Jay Guevara, question. Sabi kasi ng mga dilawan at saka ng mga loyalista, laos na daw si PRD. Wala na daw kinang. Ikaw ba naniniwala ka dyan? Hindi ako naniniwala doon kasi kung walang kinang si PRRD, ba't atat-natat kayong mapapunta nga dyan si PRRD kasi gusto nyo kuminang. Kaya nyo pinapapunta dyan si PRRD is para kuminang kayo sa taong bayan dahil alam nyo kapag binatikos nyo ang isang Duterte, makakaano kayo kahit konti. Makakabuyo kayo or tinatawag na makakauto kayo ng iilan na mga Pilipino na mapapaniwala nyo. Dahil alam naman natin na ang mga Duterte ay isang puno yan na hitik sa bunga. Kaya kayo naman yung panay bato sa kanila. Tsaka paano mo magiging hindi na sikat? Halos sila nga ngayon ng pinag-uusapan nyo dyan. Wala naman kayong ibang maipag-usapan nyo sa Senado. Kung hindi po. Tsaka ginawa kayong estudyante. Ginawa silang estudyante ni PRRD. Nilecture ni PRRD. Oo. Naging teacher, naging guro si PRRD nung panahon ng hearing. Biruin mo kung talagang ikaw ay karapat-dapat na maging isa kang kahangahangang senator or senadora, ay hindi ka para turuan ng isang dating presidente. So, pero partida to, mga partner mga kuya, partida to. Kasi kita nyo, walang nagko-coach kay PRD. Nandiyan dyan yung magaling niyang abogado na si Sal Panelo. Pero si Sal, tahimik lang cellphone lang. Chill lang no? Talagang as in, single-handedly, sabi nga, si PRD, yung tandem ng Risa Ontiveros, Leila de Lima, at saka itong si wasak si Chel Joke, no? Nilagay niya sa blender at pinaikot-ikot niya sa kanyang chubibo. Tinunaw niya, ginawa niyang pulbos pinulbos niya talaga. Pinulbos niya May nag-viral nga na video ni de Lima na magkatabi sila ni PRD. Tumitingin-tingin mga ganun si de Lima. Sabi niya siguro, wala pa rin kupas. May nagkwento nga sa atin na galing doon, talagang tinitingnan daw nila yung reaction na itong si Chel Jokno at saka itong si De Lima, pati yung si Mabilog. Kasi di ba dami nila sinasabi pagka camera, napakarami nilang statement, pero nung doon sa hearing nakanganga daw talaga sila. Nakanganga, hindi makapagsalita. Hindi sila makapagsalita, hindi sila makasabat. Samantalang pagka press con, sila lang, ang dami nilang sinasabi. Mga bida lagi. Oo, tsaka dito ako talagang nadismaya kay Risa Ontiveros. Kasi ang tapang-tapang na humarap siya dito para masagot niya lahat, pero nung nandun na, last question ko na to, pinagtawanan pa siya ni Duterte. Uling tanong mo na yan. Ang tagal mong inantay na magpunta ako rito, tapos hanggang dyan lang pala yung tanong mo. Hindi, hanggang bukas dito tayo. Ito talagang mga dilawan, Boss Daday. Ito, hindi mo maintindihan ang takbo ng mga pag-iisip. Katulad na kinumentuhan ni Partner J, na wala na daw kinang si PRRD. Kung walang kinang si PRRD, ba't yung ginagamit ng kanilang pangalan?
At kung walang kinang si PRRD at kung walang kung mababa na popularity ni PRRD, babastos-bastusin yan dyan sa Senado sa hearing. Bakit siya yung nag-lead? At yung, hindi naman sa si Coco Pimentel, di ba? Nandun, si Jingo Estrada. Ganun na lang ang pagalang na binibigay nila kay PRRD. Si Senator Jinggoy, ano yan? Kilalang-kilala na Brusco yan. Brusco. Si CJ Corona, ginulpin yan. Oo. Ang dami ng yan, ang dami ng talagang kumbaga binadibag niyan. Diyan sa Senado, pero pagdating kay kita PRRD, mo yung respeto kay PRRD. Nandun yung respeto. Tsaka yung walang kinang na sinasabi nyo, ginagamit nyo lang si PRRD para mapag-usapan kayo. Ang problema kasi dito, nakita nyo naman yung reaksyon ng mga tao. Mahirap banggain ang katotohanan. Mahirap banggain ang taong nagsakripisyo sa bansang Pilipinas, maraming nagawa sa Pilipinas, kung ikukumpara sa inyo na bumabatikos, mga kritiko na wala namang nagawa. Tsaka puro yak-yak lang. Yeah, diba? Pero bago yung yak-yak, ito, katulad yan, si Coco Pimentel. Alam natin na may conflict yan with the Dutertes. Correct. Dahil dun sa paksyon ng PDP. Diba? Dahil meron siyang paksyon, kasama niya si Manny Pacquiao noon, at saka yung paksyon ni Cusi. Tapos, turn na kaduluduluhan, sila pa yung natanggal. So talagang meron tong personal na galit kay Duterte dahil nga doon sa pangyayari na yon sa partido. Malaking issue yun. Pero nakita mo kung paano niya inirespeto si PRD kasi presidente ng Pilipinas Hindi lang presidente. Yung presidenteng may maraming makabuluhang nagawa, proyekto, mga nakatulong sa Pilipino. Na mga katanda-tanda na pumunta pa dyan para lang malinawan ang lahat ng mga tanong ninyo, masagot niya. Nagpunta siya dyan kahit na may sakit siya, matanda na siya. Kitang-kita naman natin na talagang CPRD, hindi na siya katulad noong dati na... Pero kung mas bata ito, ginanon-ganon to ni Rizzo, mapapahiya siya. Tsaka ito, may mga bali-balita na hindi na daw nila yan uulitin. Kasi, alam niyo kung bakit? Eh sabi niya, parang ang aga naman natin pinanalo si BP Sara. Parang ang aga nating pinanalo ang mga Duterte. Kaya nga sabi partida, hindi pa yan tatakbo ng senator, Kaya nga sabi nung sabi nung boss ko sa Davao Sabi nung boss ko sa Davao. Sabi ni boss. Yan ang malaking pagkakamali nila. Yan ang malaking pagkakamali nila. Binigyan nila yan ng platform para magsalita. Kaya nga natanggal Kaya nga yung kanyang gikan sa masa para sa masa, sinuspindi dahil sa kanya dahil ayaw nilang bigyan ng platform Ito kaya si hearing Boss D sa Senate isuspindi din kasi nasunog sila Hindi, itutuloy yan. Pero hindi na siya iimbitahin kasi sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, hindi yan naalis hanggat nandito yung mga general niya kasi mahal niya mga yan Mahal niya yung pulis At speaking of general, isa rin napakalaking parte nung mga binunyag ng isa sa mga general doon. Coronel. Si Caraldo ba yan? Grijaldo ata si Kernel. Pero yun pa yung isa before yan. Kayong mga kayong mga anti-Duterte talaga kayo, mantakin mo. Mahiya kayo sa sarili ninyo. Ang dami-dami ninyo mga press conference, apakarami ninyo mga press statements. CHR up to DOJ. Wala naman nagawa yang si Leila de Lima ninyo. Mas marami pa yatang concert sa sa Bilibid. Kaysa sa mga nahanap na ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Kaya talagang dito na expose lahat ng weaknesses ng mga galit na galit kay Pierre Mantakin mo. Si Leila de Lima, dinivote niya na yung kanyang karir sa pangbubuska niya kay PRD. Only to find out, kahit isa, wala pa pala siyang ebidensya. Kahit isa, wala siyang kasong naisampa. Nagpalabas pa sila ng nagpalabas pa sila ng isang kriminal para lang gamitin. Eksakto. Alam mo ba, yung katulad ng sinasabi mo ngayon, yung statement nung Coronel, na nag-implicate dito sa dalawang congressman na nag-deny. Naku po, matindi yung kanilang mga mga denials kasi yung yung kanilang denial bukod sa hindi nagtutugma yung kanilang dahilan kinonfirm nila yung statement ni Coronel. Ni Coronel. Unang konfirmasyon, nag-usap talaga sila in private. Pangalawang konfirmasyon, may dalawang abogado talaga doon. Nako. So, ibig sabihin, totoo talaga yung sinasabi ni Coronel.
Kasi yun ang nandoon umikot yung ni statement ni Coronel na pero tindi na siya sa isang kwarto, may kasamang dalawang abogado ni Garma. Tinatanong niya kung ano ba to, para saan ba to. Hindi alam. Pumasok yung dalawa, inalok na sa kanya yun. Tsaka ito pa, kung kung nagsisinungaling yan, di ba, palagi nila sinasabi, Boss Dada, Master, na wala na ang mga Duterte, laos na. So, anong mapapala ng Coronel na yan kung ipagtatanggol niya ang Duterte? Correct. Di ba? Kung nagsisinungaling siya. So, sa madaling salita, totoo yan. Kaso, hindi nga lang siya natakot na maaaring mawala siya sa pwesto. Katulad ni Torre. Oo, maraming pupwedeng mawala dito. Yung pensyon, yung trabaho niya. At balikan natin sa Dilima, isa pa sinabi niya na yung Davao daw ay hindi yun ang safest city sa Pilipinas or sa Southeast Asia, no? Sabi niya, ay hindi, magulo ang Davao. Alam nyo, dito nga ako natatawa, dito sa mga satanas na ito, no? Satanas. Kasi yan po ay, alam na ng yan nasa nasa social media, open book na po ang pagiging safest city ng Davao. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila maniwala or pilit pa rin nilang idinideny. Dapat nga matuwa pa tayo eh. Kung hindi man tayo matuwa sa mga Duterte, kasi yung Davao, mga kababayan, hindi lang naman yan hinahawakan or hindi lang naman mga politiko ang nandyan. Binubuo yan ng komunidad na magkakaiba ng filosofiya, magkakaiba ng views sa politika. So, ibig sabihin, kahit Davao yan, meron diyang galit sa Duterte, meron kakampi ang Duterte. Bakit hindi na lang tayo maging masaya na ang Davao ay safe? At tandaan po natin na ang Davao ay parte ng Pilipinas. Kahit saan po sana tayo sa Pilipinas at meron tayong isang syudad sa Pilipinas na pinararangalan bilang pinakaligtas na syudad sa Pilipinas o sa Southeast Asia, dapat ikatuwa po natin. Dapat maging proud po tayo. Sa bagay, itong mga to kasi, kahit kailan hindi ito magiging proud kay PRRD kasi nga, kritiko ni PRRD yan. Obstructionist nga ang tawag sa kanila noong panahon ni PRRD. Kasi kahit maganda naman na yung ginagawa, dahil nga obstructionist sila, lagi silang nakaharang, pangit yun para sa kanila. Yung sinasabing safest city, sabi niya, hindi daw safest city sa Pilipinas. Magulo daw, kesyo ganito, kesyo ganyan. Tinanong naman siya, kung hindi silang safest city, sino? Hindi niya naman alam. So, paano sasabihin mong hindi safest city ang Davao kung wala kang idea kung ano yung safest city next to Davao? Correct. Kung wala kang pagkukumparahan, paano mo masasabi na hindi safest na Davao? Kaya sabi niya si Dilima. Hindi sana tinanong mo kay Torre. Kasi sila Torre nga, ilang araw dun eh. May nangyari ba sa kanila? Wala, di ba? Sila lang nagpagulo sa Davao. Sila lang nagpagulo sa Davao. Totoo yan. And katulad nung sinasabi natin, meron daw mga maraming sinasabi ng mga ngayon anti-Duterte. Napakarami daw under oath na inamin si Duterte dito. Nilaglag daw niya yung sarili niya. At mabubuo na sa wakas yung mga kaso daw na binibuild up nila dahil dito sa mga mga inamin niya under oath. But anyways, may balita tayo dyan. Nilinaw ni Senator Bato de la Rosa na yung mga tila extremes na nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaraang pagdinig sa Senado sa War on Drugs ay isang epektibong estilo ni Duterte para takutin ang mga kriminal. Narito ang balita ni Troy Gomez. Kasunod ng pagdinig ng Senado kaugnay sa War on Drugs ng Duterte administration ay marami ang nalilito kung meron nga ba o walang Duterte Death Squad. Di raw kasi sila sigurado kung nagbibiro ba o hindi si Duterte sa kanyang mga mabibigat na sinabi sa pagdinig. Sa isang press conference ay mismong si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagbigay ng linaw sa nasabing katanungan. Si de la Rosa ang PNP chief ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga noon na mas kilala bilang Oplan Tukhang. Bilang malapit at matagal nang nakasama ng dating Pangulong Duterte, ay sinabi ni Senator Bato na totoo man o hindi ang mga sinabi nito patungkol sa death squad ay bahagi lamang ito ng pananakot sa mga kriminal. Well, it's up for you to decipher kung siya nagbibiro o totoo yung sinasabi niya. Basta lahat ng sinasabi niya puro mga extremes, puro superlatives, puro mga hyperbole, lahat yan
puro yan panakot sa kriminal. At very effective siya sa kanyang ginagawang cyber tactics laban sa mga kriminal. Very effective siya. So, nasa inyo na yan. Sa kabila nito ay binigyang diin ni Senator Bato na kung totoo man ang umunoy extrajudicial killings at ang iniuugnay dito na Davao Death Squad ay handa naman itong harapin ni Duterte. Sabi nga niya, hindi naman siya umiiwas ng responsibilidad. Kasuhan niyo siya kung gusto niyo kasuhan. If you have the evidence, then file cases. Una na rin kasing sinabi ni Duterte na aakuin niya ang responsibilidad sa kung anuman ang sakaling naging pagkakamali ng mga pulis habang sinusunod ang kanyang utos sa war on drugs. All of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Pero nilinaw ni Senador Bato na sa panahon ng kanyang paglilingkod bilang pulis, ni minsan ay di siya inutusan ni Duterte na pumatay ng tao. As I have said, puro panakot niya yan sa kriminal. Puro panakot niya yan. Kung sabihin mo ako, sinabihan niya ako mismo nga, palabanin mo yung kriminal para patayin mo. Sinabi na nga niya, wala siyang utos na pumatay. Patayin mo yung mga kriminal eh. Sinabi niya wala eh. Yung panakot lang niya yung sa mga kriminal. Pero kung sinabi niya sa akin, wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin yan. Wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin personal eh. Na palabanin mo para mapatay. Kaugnay nito ay hindi naman ikinababahala ni Senator Bato kung binabantayan ng International Criminal Court o di kaya ay gamitin ang mga sinabi ni Duterte sa pagdinig laban sa kanila. Malinaw kasi anya na hanggang ngayon ay wala namang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Si Duterte at De La Rosa ay parehong nahaharap ng reklamo sa ICC kaugnay sa kasong extrajudicial killings sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Para sa kaso ng extrajudicial killing sa bansa, wala pa nga naisasampang kaso. Kahit isa sa kanya. Halos 3 taon na siya, 3 taon na siyang wala sa posisyon. Ano ba yung mga inamin ni Duterte rito? Actually, wala naman siya inamin eh. Hindi, isa-isayin natin. Sige. Ang inamin niya, meron akong death squad. Ayun. Inamin niya na meron siyang death squad. Ayun. Pero inamin ba niya na Davao Death Squad yun? Wala eh, kasi nung tinanong sa kanya, meron ba talagang Davao Death Squad? Ang sagot niya, chismis man lang yan. Di ba? Chismis lang yan. Pinaliwanag di ba to kung saan nag-originate yung Davao Death Squad? Sige. So yun, paano mo ngayon siya i-implicate sa Davao Death Squad? Wala eh. Wala. Eto, ang problema kasi, si PRRD, alam niya laruin eh. Hindi niya ipapahamak ang sarili niya na magsasabi niya ng bagay na mag-create ng kaso laban sa kanya. Diyan lalabas, Master Juday, yung sinasabi niya kay Risa Ontiveros. Hindi ka kasi naging piskal, hindi ka naging mayor, hindi ka naging presidente. Kaya kulang ka. Wala kang alam. Correct. Ano pa yung inamin niya? Ano Jay Guevara, marami na akong pinatay. Ang tanong, may ebidensya ba sila? Paano mo siya ididemanda doon sa sinabi niya, marami na akong pinatay? Kaya nga ang tanong dyan, may naipapakita bang ebidensya itong mga to na maraming pinatay na kahit sinabi niya yun eh. Kahit sinabi niya yun, ang tanong, asan? Saan nila i-apply yun na murder case? Kasi wala naman siyang pinangalan kung sino pinatay niya. Kung sino pinatay niya. Pinatay ko, pinatay ko pusa. Sinabi naman niya, marami na akong pinatay na tao. Pero wala siyang pinangalan. Siyempre, kailangan babanggaan mo yun ng kaso eh. Halimbawa, itong isang specific na murder case na to na cold case sa ibig sabihin, unresolved case. Kailangan may babangga mo yun sa sinabi niya kung binanggit niya yung pangalan nung namatay na yun. Correct. Kasi yung sinabi niya, marami na akong pinatay, hindi yun magiging grounds para makulong siya or makasuhan siya. Kailangan maghanap tayo ng ebidensya na totoong pinatay mong tao. Halimbawa, may magreklamo o may magbanggit ka ng pangalan. Kaya si PRRD, hindi siya basta-basta nagbabanggit ng pangalan kasi alam niya na recorded nga yung hearing. Diba? Automatic. So kapag binanggit mo, halimbawa, marami na akong pinatay na tao at kasama dyan si Jay Guevara. Ayun!
Pwede admission yun. Batik yun. Pwede yun. Pwede Bakit na gamitin. ako? Pero Buhay wala buhay si Jay Guevara. Buhay. Hindi mamatay-matay, parang pusa. At ito pa, pinakaano dyan. No? Kung halimbawa man sinabi ni PRRD na marami akong pinatay na tao. So lahat, ibig sabihin, lahat na lang nang namatay sa war on drug kahit hindi pa nung panahon niya, ibibintang sa kanya. Tsaka parang ito, napakababaw. Tsaka ito yung patay kasi, if you're taking it seriously, patay talaga. Kasi may kasabihan tayo na parang pag siniraan mo daw yung tao, parang pinatay mo na rin. Pwede sabihin ni PRRD, siniraan ko lang yung tao, di ba? Yung natin, kasabihan, na pagka siniraan mo yung tao, parang pinatay mo na rin. Marami. Oo. Katulad lang yan yung testigo ni De Lima noon. Si Matubato. Na, ito, inuutusan kami ni Duterte, Lambada Boys, may ganun po siya. Inuutusan kami. Kami ang death squad para patayin si ganito, ganyan. Ang dami na namin pinatay. Nung tinanong na siya, so, ilan na napatay mo? Wala pa. Yun ang sagot niya. So, yan yung sinasabi natin po, Panood ko yun. Oo, wala pa talaga malalaglag ka sa silya. Ano pa yung isang inamin niya? Sabi niya, inutusan ko yung mga yan na patayin yung mga suspect. Natatandaan ko. Idro. Pilitin nyo sila na idro. Na lumaban. Idro yung kanilang mga baril nila, tapos patayin nyo sila. Paano mo kakasuhan si PRRD nun? Hindi, kasi dinenay yun ng mga sinabi niyang tinuro niya kahit sabihin pa natin. Yan. Sinabihan ko yan sila, patayin. Nung tinanong, totoo ba yun? Hindi totoo yun. So, paano mo kakasuhan si Duterte nun? Tsaka ang katwiran doon, hindi naman mga tanga yung mga pulis na yun na para, porket sinabi ng presidente, gagawin mo na. Halimbawa, sabihan ng Pangulo yung mga pulis na kumain kayo ng echas, gagawin niyo rin ba? Diba? Parang ginagawa nilang tanga yung mga yung mga pulis at mga uniformado. Parang sinasabi nila sobrang engot nyo, hindi ninyo iba yung interpretasyon nila. Or sinunod nila yung utos ni presidente kasi dahil presidente nila. Hindi yung ganoon. Sabay bawi nga si Risa Ontiveros. Hindi. Alam ko na matatalino at hindi bobo ang ating mga... Huwag naman nating minamaliit ang PIDEA. Gumagano pa siya. Pero ganun ang gusto nila palabasin. Ganun ang gusto nila palabasin. Ganun ang gusto niya palabasin. Alam niyo itong si Risa Ontiveros, baliktad talaga pag-uutang nito Kung magpapaloko kayo, kung magpapadala kayo sa matatamis na mga salita ni Risa Ontiveros, sabay talo kayo. Tingnan mo, sabi niya, ayaw niya ng ogag, ayaw niya mga taong walang hiya. Pero ang pinagtatanggol niya, mas higit pa sa mga walang hiya. Kasi sino pa yung nagtatanggol nito? Yung mga drug lords, mga drogista, mga adik. Mas mga walang hiya pa nga yun. Yung iba nga dyan, wala pang mga kaluluwa, yung mga adik na iba. Ayaw niya sa bastos, pero may kumakalat na video, pinupunit niya yung picture ng Vice President. Di ba? Anong tawag natin doon? Hindi ba pambabastos yun? Pambabastos yun. Yung si Risa kasi, sa pagiging obsessed niya kay Pastor, nakakita siya ng mga tutulonggis ng mga pulis doon sa nangyari sa KOJC. Kaya siguro akala niya lahat ng pulis katulad na nung isang pulis na yun. Correct. Totoo yan. Kaya, dito talaga natin malalaman kung baka natin yung susunod na kabanata. Kasi kung katulad na sinasabi nila, napakarami nilang nakuhang ebidensya sa mga pinagsasabi ni PRD, tingnan natin sa mga susunod na araw kung may mga kasong may isasampa kay PRD. Kasi siya na nga yung naghamon Katulad din ng ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, gigil na gigil ito si Risa Ontiveros na ipatawag si Pastor. Pagdating doon, wala naman siya nagawa kay Pastor. Simple-simple. Sinampal din siya ni Pastor ng katotohanan. Kung ano man yung kanilang akusasyon, magsampa sila ng kaso, haharapin ko yon sa tamang forum, hindi dito. Correct. Kasi ito ay hindi tamang forum. Correct. At saka tama yung ginawa sabi ko na to, tama yung ginawa nila Pastor na hindi na nagsalita, Kasi wala pag nagsalita ka at hindi nila nagugustuhan yung mga sasabihin nila Pastor, ikakat ka rin. Hindi mo rin may papaliwanag yung gusto mong sabihin. Kasi ganun nga ang gustong mangyari ni Risa Ontiveros. Pero hindi niya yung nagawa kay PRRD. Dahil hindi hahayaan ni PRRD na bastusin siya. Diba? Una pa lang paumpisa pa lang yung hearing, sabi ko na nga paglalaroan lang kayo niyan ni PRRD. Diba? Nagkatotoo, pinaglaruan lang si Risa Ontiveros ni PRRD pati si De Lima. Pero kung napansin ko,
ginagalang din niya. Sila Jingo Estrada, sila Coco Pimentel, at yung mga ibang senador doon na ginagalang siya. Ganun lang naman yan eh. Pag nirespeto ka, nirespeto mo ko, irerespeto rin kita. Ganun ang pamantayan ni PRRD. Pero pag binastos mo si PRRD, higit pa sa kabastusan na gagawin sa'yo yan. Ang plano kasi nila dyan kay PRRD tsaka kay Pastor is makakuha sila ng butas para yun yung atakihin nila. Kasi may kasabihan nga tayo, maliit man yung butas na yan, lumalaki yan. Kaya ginagawa nila, pilit nilang binubutasan yung dalawa, kaso wala silang makita eh. Nasusupal-pal lang sila lalo eh. Hindi nila masampahan ng kaso talaga si PRRD kasi nga pag sinampahan mo ng kaso si PRRD, lalo na pag nasa korte na, hindi nyo na pwedeng pag-usapan yung kaso na yun. Kasi yung sub-judice rule. So, wala na, hindi mo na siya mababash, hindi mo na siya mababastos kasi yun lang naman ang nakikita nilang parang pwede nilang ipukol at ipandumi kay PRD. Alam din naman kasi nila na kapag ginawa nila yun, nagsampa ka ng kaso, sobrang bagal talaga ng sistema ng ng hustisya dito sa atin. Tatagal at tatagal at tatagal yan hanggang sa wala na ring mangyayari diyan. Kaya alam nila yun, alam ng mga alam ng mga detractors ni PRD yan. Kaya instead mag-file ng kaso, binabanatan na lang nila si PRRD. Alam nyo ba na si Pastor Apollo Kibuloy, merong solusyon dyan sa mabagal na hustisya ng bayan natin. Nakita Master Judea. Okay, so wala nang dahilan para hindi bumilis ang usad ng hustisya sa bansa dahil sa isang panukalang batas na isusulong ng isang 2025 senatorial si MJ Mondejar sa report. Ngayon pa lang ay naglalatag na ng solusyon kontra korupsyon ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Isa ang butihing pastor sa mga senatorial sa 2025 midterm elections. Bahagi ng kanyang platform of government ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas kontra korupsyon. Diyan kilala ang KOJC sa Zero Corruption Policy, bagay na nais dalhin ni Pastor Apollo sa gobyerno. Kabilang sa solusyon kontra korupsyon na kanyang isusulong ay taasan ang sahod ng mga taga-hudikatura. Kasama na dyan ang mga taga-Supreme Court hanggang sa pinakamababang korte ng Pilipinas. May umiiral ng batas para dyan, subalit isusulong ni Pastor Apollo ang amyenda na 30% salary increase. Kung bakit? Para palakasin ang independence ng bawat maestrado, pati RTC at MTC judges. Para kay Attorney Trixie Cruz Angeles, dating press secretary ng kasalukuyang administrasyon, maganda ang layunin ng panukala. Well, maganda actually yan kasi isa dun sa sa ongoing concern ng ating hudikatura ay syempre yung quality of life na mabibigay natin sa ating mga maestrado at mga huwes. So it's always a continuing concern. Pero ang in charge dyan ay ang Korte Suprema. Maaari rin naman of course magpasa ng panukalang batas tungkol dito. Dahil nga isang continuing concern, hiling rin ni Cruz Angeles na maging proactive din ang proposed wage hike batay sa kasalukuyang economic condition ng bansa. Pero hindi dapat tumigil sa isang pag-increase, Dapat sliding increase yan. Ibig sabihin, pag nagbago, after so many years, i-reassess para mataasan uli yung kanilang sweldo and it keeps up with the times. Noong 2023, mahigit 50,000 na kaso ang naisampa sa Pilipinas na may kinalaman sa mga kababaihan at kabataan. Hindi pa kasama ang ibang mga karumaldumal na kaso. Actually, ang tingin ko nga ang mga maestrado natin at ang mga huwes, they're really not paid enough. Considering ang taas ng kailangan nilang pag-aralan, kailangan tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Hindi biro yung trabaho kasi minsan libo-libo ang kaso sa isang sala at kadalasan namimiligro din ang buhay nila. Asahan ang iba pang mga panukala kontra korupsyon ng butihing pastor sa hangarin na ipakita na hindi imposible ang zero corruption sa gobyerno. Kailangan lamang ng full transparency sa lahat ng government transactions at tapat na liderato. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Katulad ng ginawa mga partners ni PRD sa ating mga kapulisan para hindi na mangurakot, hindi na ma-involve sa mga petty crimes, hindi na ma-involve sa mga kotongan. Yung mga pulis, ang ginawa niya, itinaas niya yung antas ng pamumuhay. Correct. Nagtrabaho ng maayos yung mga pulis. Nabawasan yung mga yung war on drugs naging effective. Ngayon, dito kay Pastor, si Pastor kasi naging biktima siya nung kasi lahat tayo mayroong parang karapatan for speedy trial. Yung kung ikaw may kaso, dapat mabilis. Meron siyang mga kaso sa Davao
na na-dismiss na, tapos 4 na taon na nabinbin yung motion noong, kasi na-dismiss na nga, so may motion, 4 na taon na binbin yun, and then binuhay, dinagdagan pa. Kaya ito na yung nangyari na mga kaso niya ngayon. So kung ano lang sana, kung nag-adhere lang sana ang korte doon sa speedy trial na yon, yung karapatan ni Pastor Apollo Kibuloy to speedy trial, sana hindi na tayo umabot sa ganito. Sana noon pa naayos na itong na-hearing na itong mga kaso na ito, o baka na-dismiss ulit itong uli. Kasi yun ang problema natin sa bayan natin, sobrang bagal dahil sobrang dami talaga ng mga kaso sa piskalya, sa mga RTC, sobrang dami. Ang problema ngayon dahil sa sobrang dami, tapos hindi naman enough yung kanilang kinikita or sweldo, tinatamad ngayon. Medyo yun. So yun ang nakikita natin dito, medyo tinatamad. Kaya dahil dyan, si Pastor Apollo Kibuloy, may panukala, mantakin mo hindi pa nananalo to. Dami na agad, Hindi pa nananalo si Pastor Kibuloy, meron na siyang naisip na pwedeng ipasang batas para yung ating mga huwes, judges sa buong Pilipinas, magkaroon ng competitive na salary, di ba? Kasi dito sa Pilipinas kasi, isa yan sa tingin natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit napakatagal umusad ng kaso dito. Kasi katulad ng sinabi ni Boss Dada, corruption. Oo, corruption. Patong-patong ang kaso. Ikaw ba naman, ganito lang sinusweldo ko, tapos mag-o-overtime ka na mag-o-overtime. At isa pa, mababa ang sweldo ng ating mga huwes dito sa Pilipinas, kaya siguro yung iba na nangungurap, nasisilaw sa pera, magrilto ka na po tayo dito. Ano ba pinambibili nila sa mga korap sa gobyerno? Posisyon. Ang pinambibili nila, pera. So, kailangan i-compensate mo itong mga importanteng mga tao sa lipunan natin para hindi na sila maghangad ng mas marami pang pera. Correct. Para hindi na sila makapangurakot. Kaya nga dyan natin may kita at nag-umpisa yung kasabihan na ang hustisya ay para lang sa mayaman. Dahil may mga iilan na mga katulad niyan na talagang nadadala sa pera. Kasi siyempre, ikaw ba naman, yung magtatrabaho ka ng buong isang taon, tapos yung pera na ino-offer sa'yo, pang isang buwan lang, edi doon ka na. Para lang may idea, yung ating mga kababayan, ang sweldo po ng Supreme Court Chief Justice ay 120,000 per month. Mas malaki pa yung sinusweldo ng nasa BSP, yung nasa Philippines, yung nasa GSIS, Lintik, ang mga sweldo ng mga matataas sa posisyon dyan. Yung Associate Justices, 100,000 a month. Yung Court of Appeal Justices, 90,000. RTC Judges, 70,000, 60,000 sa mga MTC o MTC judges. Ito maganda kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ko nga alam, nasaan na talaga to si Pastor? Paano may access siya dito sa... nasa library. Kasi alam ko, bawal ang cellphone sa loob Hindi baka nasa library ito Pero kaya nga paano niya nalaman na merong existing na batas at aamyendahan niya yun? Ito maganda kasi marami mga politiko na nangangako lang. Pangako ko, ibababa kong presyo ng bigas, 20 pesos. Tanungin mo paano mo gagawin yun? Wala. Pag-uusapan namin. Pag-uusapan namin. Pangako na poverty alleviation, mawala na yung mga mahihirap sa Pilipinas. Paano natin gagawin yun? Pag-uusapan natin. Pag-uusapan namin. Pag-aralan natin. Pero si Pastor ay nakalatag Ano pa to? Isolated pa to. Naka-isolate pa to. Meron siyang proposed amendments, meron siyang overview, meron siyang scope, manner of implementation. Nandiyan na lahat Kompleto sa Ricardo. So pag tinanong mo siya tungkol dito, alam niya kung paano niya susolusyonan. Alam niya kung paano niya gagawin. Alam niya kung saan kukunin. Correct. Yung pondong gagamitin para dito. At alam na, si Pastor Apollo Kibuloy, tulad sinasabi natin, na may resibo na, magpapakita pa ng mas maraming resibo. Ito, hindi ko nga alam kung bakit naiisip ni Pastor Apollo Kibuloy ito at hindi naiisip ng iba ng mga senador natin o naglilingkod sa ating bayan. Pero ito actually, Boss Dada, nakita na natin yan. Napakarami na gustong ipasang batas ni Pastor Kibuloy. Nasa 50 na ata ito 47 yung huli kong pagkakaalam tagal na niya doon sa loob. Pero alam mo, marami siyang makakalaban dyan. Kasi ayaw nila yan. Kasi gusto nila corrupt yung mga yung mga judges na yan para
mabili nila. Oo. Kasi alam naman natin, napakarami nilang mga ginagawang illegal. Nako. Siyempre, pag illegal ang ginagawa mo, Diyan ka tatakbo ngayon. diyan ka mapupunta. Oo, ngayon, pagka hindi na corruptible ang mga judges, Ay, wala wala na, makukulong sila. Oo. At malaking ano yan, malaking sakit sa ulo ng mga korap ng mga ano yan. Kasi pag tinasan nila yung sahod niyan, mababawasan yun sa pangungurap nila. Tsaka mas tataas na yung ano nila, yung i-offer nila. Syempre, mas pataas. Halimbawa, magkano yung kanina? Magkano yung isang buwan ng ano? 120K. 120. Halimbawa, na Malaki itinaas pasweldo ni ng Jay, ano yan. Malaki pa sweldo mo, Jay. Malaki pa sweldo ni Jay, Sa piska, sa ano yun? Sa Supreme Court Judge yan, Ako, nag-aral ako sa international school eh. Nag-aral ba sila doon? Ayun. Nayaman. Ito, halimbawa, maging 300K ang sahod niyan. So, doble. So, yung mga kailangan bayaran or yung mga magbabayad sa mga bayarang mga piskal or yung iba, yung anong problem? Mga judge. Mga judge. Judikatura. Oo, iisipin nun, babayaran mo kung 100K, 300K sinasahod ko. Hindi pwede yun. Isampal ko sa iyong pinibigay. Oo, kaya kailangan mataas. Kaya yun, siguro tama nga si Boss Dada na medyo hindi nila talaga gagawin yan. Sampal sa kanila yan. Sa tingin ko, ito talaga purpose dito. Kaya gagawin ni Pastor Apollo Kibuloy ito para hindi na mabayaran yung mga huwes. Ikaw ba naman, kakarampot ang susweldohin mo at pinakitaan ka ng ganito kakapal, talagang mababaling ang tingin mo dyan at baka mamaya biglang dadakutin mo yan sigurado, no? Pagka ganon. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero meron at meron. Kasi dito sa Pilipinas, napakaraming korap eh. At may singit ko lang, iilan pa lang po ito sa mga ano ni Pastor. Parang ito pa lang ata ay nasa 50% pa lang. Wala pa, hindi. Wala pa ba? O, kita mo, wala pa pala. Bibigyan namin kayo ng quick overview. I-discuss natin to sa mga live streams namin. Kulang talaga yung oras namin dito. Sobrang dami ng mga plano ni Pastor Apollo Kibuloy. Senador ang tatakbo. Alam mo, presidente. Meron siyang poverty and inequality, poverty alleviation bills. Ay, grabe. Ayan. Parang si Gadun. Umawala na ng trabaho si Gadun. Diyos me. Hindi, baka sakali may matutunan si Gadun kay Pastor. Ayan. Anti-Corruption o Freedom of Information Act. Ayan. Meron siyang anti-corruption measures. Tapos meron din siyang healthcare reforms. Ano pa? Ilan pa lang yan. Ito pa. Meron siyang education improvement initiatives. Pati sa edukasyon. Ano pa? Environmental legislation. May gagawin siya tungkol sa expert siya dyan. Glory Mountain. Actually, boss na, lahat ng sinasabi mo, patuloy mo na kita, lahat ng sinasabi mo na yan, napaka-posible. Kasi ginagawa na ni Pastor yan sa kingdom. Tama. Lahat ng sinabi mo. Basic na basic. Kaya nga ang bilis. Ilang araw pa lang. Ang dami niya ng turismo. Meron din siyang plano sa turismo. Saan pa? Ano pa yung mga nakikita natin dito? Ito, ano lang to quick overview lang to. Naku po, ang haba. Ayan. Ilang pages yan? Eradication of corruption. Naku, delikado kayo dito at madami pang iba. I-discuss natin 'yan sa ibang mga sa ibang mga araw at lalo sa mga live streams namin. Abangan niyo 'yan kasi ipinadala na sa atin yung kabuuan ng kanyang mga plan. Tsaka hindi to basta pangako lang Dito basta 47 pages ito. 47 pages ng ng kanyang mga plano sa Pilipinas. Napakarami. Tsaka ito kasi, Master, maputo lang kita. Kung matatandaan nyo, yung mga katulad lang kung ano yung mga nakikita natin, katulad ng Glory Mountain, Prayer Mountain, yung Cathedral, yung Kingdom, mga sinabi noon niya ni Pastor na nagawa niya na ngayon. Kaya yung mga sinasabi niya ngayon na mga ipapatupad niyang batas, kaya niyang gawin niya, naniniwala ako dyan. Correct. At ako, kaya nga gustong-gusto kong ikampanya ito si Pastor Apollo Kibuloy kasi gusto niyang wakasan itong pinakamalaking problema natin sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, ang pinakamalaki talagang problema natin ay korupsyon. Pag yan ang nawala, naku po, uunlad ang Pilipinas. At hindi malayong umunlad ang Pilipinas kung ang mga magiging lingkod bayan natin ay matitino at hindi nang uumit ng pera na galing sa kaban ng bayan. Kaya ako, kahit nakapikit ako, ay boboto ko si Pastor Kibuloy. Kahit sabihin,
Ginising nila ang dragon eh. Ginising eh. Wala namang plano to si pastor na magpolitika eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung may plano talaga to magpolitika, panahon pa lang ni PRD, sana pumosisyon na siya. Humingi na sana siya ng mga cabinet positions or ng mga positions sa gobyerno. Pero hindi. Instead na siyang makinabang, nawalan pa nga siya dahil gumastos pa siya para sa Pilipinas. 2 bilyon. Kaya lang, pinulitikan nyo kasi. Tsaka kayang-kaya ni pastor na magpapwesto. Sa dinamin tinulungan ng mga politiko niyan eh. Correct. Kaya halos lahat ng politiko na nakilala natin sa may picture sa kanya. Sa Pilipinas, nandun sa kay OJC, may mga katibayan, may ebidensya na. Tsaka hindi si pastor ang pumupunta dun sa mga politiko. Kundi yung mga politiko ang pumupunta sa kay OJC. Mga politiko ang pumupunta kay pastor. Pero nasaan na kaya yung mga politiko na yun ngayon? Ewan ko nga eh. Minsan napagtatanto ko nga rin. Nasaan na kaya sila? Nananahimik lang. Pagka senador na si pastor, mababait na naman yan. Ganun lang talaga Ganun lang talaga buhay eh. Kaya katulad nung lagi natin sinasabi, nako po, ginising nyo si Pastor Quiboloy, nananahimik yung tao, pinulitika ninyo. Ngayon, papasok siya sa politika, babaguhin niya yung nakasanayan ng tao. Babaguhin niya yung nakasanayan ng mga corrupt dyan sa Senado. Pero aliwanagin lang natin hindi si pastor tumatakbo para maghigante. Gusto niya ituwid lahat ng mga pagkakamali na nangyayari ngayon. Walang nakalagay dito na paghihigante. Nakalagay dito reforma, pati kapulisan. Correct. Di ba? Usually ang pulis masamahan loob dapat nila diyan, pero hindi. Marami silang mga reforma at maraming mga magagandang plano para sa mga uniformado natin. Kasi mga uniformado natin ngayon, agrabyado talaga eh. Ginawa talaga silang mga aso ng administrasyon eh. Pero ito, gagawin ni Pastor Apollo Quiboloy, ibabalik niya sa dating ibabalik niya sa pulis yung dating dangal. Yung dangal na kinuha, binigay ni PRD, kinuha nila, ibabalik ni Pastor. Kasi di ba, pagka yung mga batang lalaki, dati pag tinanong mo, ikaw Utoy, ano ang gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko maging pulis, gusto ko maging sundalo. Kung yung mga magulang nakikita nila na hindi maganda ang ginagawa ng ating kapulisan, syempre, huwag ka na magpulis. Syempre, sasabihin ng mga magulang. Pero hindi ko naman nila lahat. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung nangyari doon sa Davao, no? Kasi napakasama po talaga dahil nandun po kami. Nakita po namin mula umpisa hanggang sa huling araw ng pagkubkub nila. So yun, pero si Pastor Apollo Quiboloy ay tumatakbo para hindi maghigante. Bagkus, ituwid. At tutulungan pa nga niya yung mga kapulisan. At hindi yan imposible, mangyayari yan dahil doon mismo sa compound. Biruin mo, 16 days kayong nilukob, pinasama yung loob, sinaktan yung damdamin. Pero paglabas ng mga pulis, hinayaya ka pa ng mga taga-KOJC. Sila pa nagpapasalamat. Nagpapasalamat pa yung mga taga-KOJC. Meron nga tayong okasyon doon eh. Pinakain pa ng lechon. May cake pa, may spaghetti. Kaya yung mga taga-KOJC, wala talaga sa utak nila yung sa loob, sa damdamin, utak, yung paghihigante. Lalo-lalo na sa Pastor Apollo Quiboloy. Wala eh. Sayang ang oras sa pamumulitika. Nakita naman natin ngayon na nasasayang ang oras ng mga congressman, ng mga senador sa pamumulitika eh. Yun ang sinasabi ni PRD na maganda sa kanila na ako, pag nanalo ako, hindi ko iniisip yung susunod na eleksyon. Pag nanalo ako, magtatrabaho ako. Kung iboto nila ako sa susunod, good. Kung hindi, ganoon talaga. Kaya lang ang problema, Ito, may tanong pala ako sa inyo, mga kuya. Ano yan? Pwera to kay labas dito si Senator Bato, Senator Bongo, at Senator Robin. May mga senator na ba na simula nung tumakbo, may mga nagawa ng mga kalsada, may mga nagawa ng mga court or may nagawa ng center, meron na ba? Parang wala pa, Hindi, usually kasi ang trabaho ng senador, magpasa ng mga batas. Magbalantas ng batas. Magpasa ng mga batas. So, kasi lagi ko kasi naririnig yan sa mga ibang senator, yung lalot kapag yung kanilang mga, may kita mo, para daw sila sa kabataan, para daw sila sa mga mahihirap, para daw sila sa mga matatanda. Pero makikita mo, wala naman silang nagagawang ganun. Si pastor nga, hindi pa senator, may mga nagawa ng ganun eh. Diba? Hindi, tsaka pag nakita ninyo yung mga plataforma ni pastor, itong mga gusto niyang baguhin, yung mga bills na ipinasa niya, pag nakita mo,
talagang komprehensibo. Iyo. O, kumbaga, yung pagpapasahan niya, pag ito'y naging naisa batas, pag na-approve ito, yung makakakuha nito na ahensya, halimbawa, kung health, yung health na yung kagawaran ng kalusugan, yung makakakuha, madali na para sa kanya kasi na-streamline nailatag na ni Pastor Apollo Quiboloy. Tsaka malinaw, magkakaano ni Pastor Malinaw magkakalatag talaga niya. Maiintindihan kahit ordinaryong tao. Tsaka napaka mahalaga yung mga batas na yan na iano ni Pastor dahil ang tanong bakit hindi yan nagawa na iba? Hindi natin alam. Yun nga, walang pastor Walang Pastor Quiboloy, nag-iisa yan Nag-iisa. Kaya huwag nyo ngayon, nagsayangin magsiset siya ng standard. Mag-set siya ng standards ngayon. Kasi siya yung magiging kauna-unahang senador na talagang magtatrabaho para sa Pilipinas. Hindi yung hearing. Hindi ganun. Gastos. Kung sakali mang siyang mag-iimbestiga, in aid of legislation talaga, gagawa pa siya ng mga batas na mas lalo pang mapapabuti yung mga existing na mga batas na natin. Kasi in place naman na lahat yan Pag nakita mo si Pastor Apollo yung yung kanyang plataforma, may mga existing laws na Ito yung existing law, ito yung meron tayo ngayon, kulang. Dagdagan natin. I-revise na. Ganun ang ginagawa niya So, mayroon na siyang, hindi siya nangangako ng galing sa zero. Katulad niyan, pabababain ko ang presyo ng bigas, 20 pesos. Specific, nagawa na ba? Nangyari na ba? Wala. Tanungin mo sila, anong timeline nila? Pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Pag-usapan natin. Makukuha ba natin ito ngayon? Hindi. Palagay ko sa na. Hindi, next month nga daw Next month, bababig version ng bigas. Next month, pag dumating yung next month. Puro politika kasi ginagawa nila. Tsaka, yung pangangako nila sa tao, gusto na talaga nilang manalo. Hindi na magtatrabaho mga yan. Katulad itong mga congressman. Puro hearing. O si Inday Sara. Malapit na daw siyang kasuhan ng plunder. Talaga? Kasuhan na daw ng plunder. At ang gusto magkaso sa kanya, yung may mga kaso sa ombudsman. Katulad to si Don Gonzales. Gusto pa mandamay Si Don Gonzales, may kaso sa ombudsman. Nung nakaraan lang sa Pampanga, nagsusumbong sa atin yung mga taga Pampanga, yung dike niya, bumigay kasi walang bakal. Dahil substandard. Walang hiya. Tsaka may mga may mga kumakalat pang mga bali-balita. Ito, di umano meron daw yung construction firm na dyan daw fina-funnel ng DPWH, yung mga projects, sino pinapasubcon sa kanila. So, sila nag-approve ng budget para sa project, bibigay sa DPWH, tapos yung DPWH, sa kanila din ibabalik. Ang galing. Magkano kaya yung simento dyan sa construction firm ni Yun hindi natin alam. May construction na daw, supply pa ata daw to Nako, yan lang. Simento, Kong, nagpapagawa ako ng bahay, baka mas mura-mura dyan sa inyo. Nagpapagawa din ako. Magkano ba semento dyan? At ito pa, may mga viral video at picture na yung mga nasirang tulay sa iba't ibang lugar dahil sa bagyo ngayon. Bakit daw walang mga bakal? Naku po, yari tayo dyan. Nasa bulsa na ata yung bakal Mabuti nagkasya sa bulsa yung bakal. Kaya talagang doon tayo talaga dirindire sa mga hipokritong mga ito na ang lakas ng loob na manilip na kesyo korap. Ito hindi ko maintindihan mga partner Ang sinasabi kasi nila, hindi daw maipaliwanag ni Inday Sara yung 125 kung saan niya ginastos. Sa hearing naman nila, nakikita naman natin na may breakdown naman. Kaya nga. So anong tawag dun sa breakdown na yun? Hindi. Ibig sabihin nito, ginagamit lang talaga nila yung sitwasyon na yan. Kaya nga, mali yung sinasabi nila na hindi maipaliwanag ni Inday Sara. Kasi the fact na meron kayong breakdown kung saan ginastos yung pera, yun mismo paliwanag yun na yung paliwanag. Hindi maipaliwanag? Sige, go ahead. Naipapaliwanag ni VP Sara. Kaso ayaw niyo naman tanggapin yung paliwanag ni VP Sara. Kasi gusto niyo na kayo ang paniwalaan ng taong bayan. Ayaw niyo na paniwalaan ng taong bayan si VP Sara. Naipapaliwanag ng maayos sa inyo Kaso ayaw niyo tanggapin. So sino may mali dito? Kayo yun. May liquidation, pirmado ng COA, nakalagay. Ang sinasabi lang nila, sobrang mahal naman ito. Sayang yung presyo Ganyan din naman kayo Hindi. Ang gusto ata mangyari na kasi neto, aminin ni BP Sara na nangurap siya.
Paano mo aaminin na wala naman talaga? At wala sa bukabularyo ng mga Duterte ang mangurap. Wag nyo igagaya sa inyo. Kayo yung may mga kaso sa ombudsman Tapos kayo yung kating-kate, nakasuhan ng plunder si BP Sara Duterte. Di tuloy nyo, kung may ebidensya kayo, wala namang problema. Partner, kagabi kausap natin si Kuya Amado Bagatsing. Siya din daw mismo, napakarami niyang mga notice of disallowances before. Nako? Na nasettle naman niya. Dahil sa kanyang pagpapaliwanag. Hindi naman daw ibig sabihin na meron kang notice of disallowance, nangurap ka na. Ibig sabihin, your answer, kumbaga, kailangan mo sagutin yung ipinadala sa'yo ng COA. And sa February pa po ang katapusan nung pagsagot na yon. Kailangan before February masagot na nila yon. Kasi paglagpas ng February at hindi mo pa nasagot yon, pwede ka nang kasuhan ng COA. Correct. Nang hindi mo maipaliwanag yung discrepancy nung iyong kumbaga hindi mo na i-balance yung pondo mo at saka yung ibinigay mo sa kanilang report. So, yun ang problema natin. Pinangungunahan ng Kongreso yung trabaho ng COA. Sinusupersede nila yung trabaho ng COA. Trabaho ng COA yan Antayin natin yung COA na binigyan ng binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas yan para mag-audit Hindi, tanggalin na natin yung COA. Kung ganun ang gagawin natin, tanggalin na natin yung COA. Kung kung yung attorney at judge or tinatawag na korte, mas pinangungunahan ng mga congressman Yan pa kaya di ba? Mas magaling pa sila. Kung makapangmusga nga sila sa tao na kinakaharap nila dyan sa mga hearing nila, talagang kulang na lang, ipasok na sa selde. Tsaka ito biruin nyo mga kababayan, si BP Sara Duterte ay wala po yan na nakabinbin na kaso sa ombudsman. Ito ay malinaw na propaganda at pamumulitika lamang. Dahil alam nyo, kahit kayo alam ninyo kung gaano kalakas si BP Sara Duterte. Dapat nga siya, presidente natin ngayon, kung hindi lang siya nabudol ng magkapatid, di ba? So, eto, mga kababayan, ngayon pa lang, huwag na po kayo maniniwala sa mga propaganda, lalong-lalo na yung mga politiko na may nakabinbin na kaso sa ombudsman. Sino pa paniwalaan natin? Yung walang kaso? O yung walang nakabinbin na kaso? O yung meron? Doon na lang. Doon lang kasimple. At ito, ito na yung pinaka last message ko na rin, mga kababayan, kayo ba? Papayag ba kayong kasuhan ng plunder etong si BP Sara? So parang napakalayo at tawag dito, alam naman natin na kada may mga sakuna, lalong-lalo na dyan sa Bagyo, nangunguna ang Office of the Vice President sa pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi katulad ng iba, tapos na yung tapos na yung barko bago dumating yung bangka. Tapos ito ay Bagyo. Bagyo. Barko. Barko tuloy. Ito naman sa akin. Napaisip ako doon. Tapos na yung barko bago dumating. Tapos na yung Bagyo bago dumating yung barko. Bangka. Pero ito ang sa akin, mga partner. May super long weekend. Gusto ng presidente natin yan. Kasi holiday. Undas. Bago ka magsalita. Ito kaya busit ako, Kasi feeling ko, yung mga nasa gobyerno ngayon ay mga tamad na naman. Bakit? Kasi kanina, kumukuha ako ng permit. Kukuha ako ng permit, wala daw yung mag-i-issue ng permit, naka-leave na. Wow! Naka-leave na. Tapos si Jack, walang reliever. Walang reliever. Yung asawa ko naman, nagpunta sa City Hall, hindi ko muna papangalanan kasi napapasensyahan pa naman. Hindi naman sa Cavite yan. Sige. Wala rin, naka-leave na rin. Nakalib na yung City Hall. Magkaibang munisipyo pinuntahan namin. Nakalib yung mag-i-issue, parehas nakalib. Walang ganyan nung panahon ni Duterte. Walang lunch break nun diba? December pa nga dati nun. May isang pagkakataon na holiday, tinanggal niya, di ba? Pero ngayon, hinahabaan lalo yung holiday. Hinahabaan. Gusto ng presidente natin niya. Diba? Mahabang bakasyon. Tulog-tulog. Manonood dyan ng concert, manonood dyan ng Netflix. Sana all. So, undas. Long weekend. Sorry, tuloy mo na yung sinasabi mo. Long weekend.
mag-ingat-ingat tayo, parating pong bagyo. Nako. Kung yung gobyerno natin ay kung yung gobyerno natin hindi tumitingin sa weather forecast, nagugulat pag may dumarating na bagyo, tayo na mag-adjust. Tingnan natin yung mga weather forecasting agencies. Nakikita naman dyan, may bagyo na papasok ngayon. Actually, yung mga kababayan natin dyan sa Batanes, sinasalanta na. Kaya yung mga, tingnan ninyo kung tatamaan yung mga lugar ninyo ng bagyo. At kung kayo naman ay babiyay sa mga lugar na yan, kung hindi kayo magpapapigil, mag-ingat kayo kasi talagang inaabangan din itong undas kasi nagpupunta talaga yan sa mga sa mga puntod ng kanilang mga yumao. At dyan naman sa mga pupunta sa mga sementeryo, wag na matigas ang ulo. Pagkabawal dalhin to, wag nyo nang ipilit para walang gulo. Mag-ingat po kayo, stay dry, stay safe, and happy long weekend. At lagi kayong mag-ingat sa mga kapatid ng buhaya pag pupunta sila ng sementeryo. Kasi magnanakaw. At saka hindi lang sa kalsada, hindi lang doon sa sementeryo. Siyempre, yung iiwanan nating bahay, dapat safe, nakalak, at yung mga kuryente, dapat... Ang magnanakaw ngayon. Ang dahil magnanakaw, baka... Ang dahil magnanakaw ngayon. Mapapuro tuloy yun. Baka ikaw ay nagpunta... Labas loob no? Ubusin ang mo. Grabe silang magnanakaw ngayon. Yung iba dati nasa labas lang. Ngayon, yung iba nasa gobyerno na Ay, sorry. Sorry ka. Dudulas ako Anyway. At bago tayo magtapos para naman sa ating Christmas countdown. 56 days na lang pala, Kabanateros. Pasko na. Ayan Ilang araw? 56 na lang. 56 days na lang. 70 pa lang yung nakaraan. Matatapos na yung barko at darating na yung bangka. Napaisip ako na sabi ko. Natapos na yung barko. Ang ganda na sana, no? Pustada, Master Jude, ganda na sana, no? Ganda Kaso yung bangka, naging barko Kasi lagi ko napapanaginipan yung bumangga daw yung barko sa flood control. Ayun. Maganda yung pero ayos. Ayun, maraming salamat sa inyo. Kita po tayo ulit, mga Banateros. Dito lang sa SM9 Pagtama, Palakpakan Pagmali, Banatan. Ako po si Boss Dada. At ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Subscribe to SM9 News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.